isang araw na lang mag-uumpisa na ang much-awaited Papal Conclave. Nasa Vatican pa rin ang ating kasamang si Corina Sanchez Rojas at kasama niya si Father Jesus Dahakang, Superior General ng Clerical Congregation Missionaries of Faith. Corina, over to you. Maraming salamat, Pinky. Nandito nga si Father Jess na mula nung siya'y 18 years old ay dito na siya nakatira. Tama po ba yun? Opo, tama po. Oo. At, pero pabalik-balik naman po kayo ng Pilipinas. Oo, nakaka-uwi naman po sa atin. Ayun. Nakabibisita naman ang pamilya at lalong-lalo na yung mga kaparian. At nakakailang conclave na po ang inyong nasaksihan? Pangatlo ito ngayon. Ay, pareho pala po tayo. Okay, so nakatatlo na, pero syempre, kinakausap natin siya dahil insider information ang gusto nating makuha mula kay Father Jess na kung minsan ay hindi natin makuha ang mga kwento kung ano ba talaga ang nagaganap sa loob ng mga usapan ng mga kardinal kapag sila ay pipili na ng kanilang iboboto. Hindi po ba, Father Jess, parang kapanipaniwala ba na talagang hindi sila nag-uusap-usap? Kung hindi sila po mag-usap-usap, baka abutin po ng siyam-siyam yung kanilang pagboto ng iisang pangalan. Actually po, bilang mga tao rin, nag-uusap-usap lalong-lalo na ngayong binago yung rights ng conclave kasi kaya nga may tinatawag ng mga congregations kasi lalong-lalo na doon sa mga discussions, pinag-uusapan nila yung mga problema ng simbahan at dahil sa pag-uusap ng mga problema sa simbahan, nag-uusap-usap na rin sila, may mga ano na rin sila kung sino kaya ang pwede nating piliin. So dahil dyan, guided na rin dyan ng Holy Spirit sila dahil hindi naman sila nag-uusap-usap kagaya ng may mga partido. Kasi yan ang pinakakaiba dito sa pagpili ng bagong Pope. Opo, pero totoo po ba na magkakabarkada ang mga liberal at magkakabarkada yung mga konserbatibo? Bilang tao may mga kaibigan din pero pag dating na sa pananampalataya o lalong-lalo na sa buhay bilang simbahan, kailangan nating lahat tayo ay maging faithful sa turo ng Panginoon. So nawawala dyan yung mga human factors dahil kaya nga guided by the Holy Spirit. Ito ang napaka-iba dito sa conclave dahil sa atin dito sa labas marami tayong mga haka-haka na kung sino ang pwedeng maging Pope, pero sa loob may mga ibang nangyayari dahil sa mga discernment, spiritual discernment na ginagawa at sa lalong-lalo na yung fruits of prayers na kung saan ngayong taon na lalong-lalo na ngayong Jubilee year ay napakaiba ang involvements lalong-lalo ng buong simbahan sa buong mundo. So hindi lang yung mga cardinals ang nananalangin. Ngayon, nararamdaman natin ang buong simbahan, yung panalangin ng mga tao, lalong-lalo na yung mga sigurado dyan sa Pilipinas at sa ibang parte ng mundo. Saan po ngayon ang mga kardinal? Sa puntong ito, sila po ba'y nakakulong na? Ay hindi pa po. Bukas pa yon. Pag katapos po ng Mass, mayroong prosesyon sila pupunta doon sa Sistine Chapel. Once na yung head ng ceremoniere magsabi ng extra omnes, kukulos na po yung doon, kaya nga conclave. So doon lang po magsisimula na sila na lang. Ayun, okay. Bakit po sa Sistine Chapel parati ginaganap ang botohan? Yan po dito sa Vatican ang pinaka magandang place at saka lalong-lalo na yung security at yung place mismo na maganda siya sa lalong-lalo na yung itong parang yung cenacle noon na yung upper room na kung saan doon ninintay yung guidelines ng Holy Spirit para malaman kung ano ang gusto ng Panginoon sa atin. At yan ang gagawin din ng mga cardinals natin ngayon. So habang nag-aabang po ang buong mundo dito po sa harap ng Basilica, sigurado ito mapupuno na naman tulad ng mga nakaraang conclave. Ano po? Ang mga pari po, nasaan po kayo? Kami po ay nanalangin at ang karamihan sa amin din ay patuloy ding nagtatrabaho sa aming mga offices at saka sa mga pastoral works. Pero po
kami din ay naghingi ng mga informations, lalong-lalo na sa mga nangyayari dito sa loob ng Vatican. Ayan, okay. So, ayoko namang matrobol si Father Jess kung tatanungin ko pa sa kanyang iba pang mga totoong nagaganap. Ito po yung mga haka-haka naman, sila lang ang nakakaalam talaga kung paano sila nagdedesisyon. Opo, at hindi lang may collegial po ito, participation. So, nawawala po dito yung division dahil ang Holy Spirit nag-create ng unity. So yan po ang ng simbahan. Ayan. Makakasama pa rin natin, Pinky, bukas si Father Jess Dahak. Habang pinag-uusapan naman natin bukas ang tungkol sa o papabili na kasama rin ang ating kardinal na si Cardinal Tagle at ang pinag-uusapan nga na si Cardinal David bilang dark horse, sabi nila. So bukas natin yan pag-uusapan at patuloy po ang aming pagbabantay dito sa lahat ng kaganapan tungo sa botohan na magsisimula bukas. Napaka-exciting. Para sa ngayon, ito po si Father Jess at si Corina Sanchez Rojas nag-uulat mula dito po sa Vaticano. And we'll see you tomorrow. Maraming salamat, Corina Sanchez Rojas, Father Jess, live mula sa Vatican sa Roma.